Numero 1 raw ang mga Pilipino sa buong mundo pagdating sa tagayan o pag-inom ng gin. Batayan sa resulta ng isang pag-aaral, halos kalahating araw ng gin na napuproduce sa buong mundo, mga Pilipino ang kumukonsumo. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, sinasabi nga nila ang mga Pinoy daw mahilig mag-good time at tila napatunayan yan sa isang pag-aaral kung saan lumabas na number 1 ang mga Pinoy sa buong mundo yan pagdating sa pag-inom ng gin. Ravina! Hapon pa lang nakapwesto na sa may tindahan sina Alvin pero bago simula ng inuman, para sa lupa talaga yon, yung mga patay na dating patay na yung hindi nakakatim na ang alak. sa grupo nila si Alvin lang ang umiinom ng gin. Nakasanayan niya na raw ang ganitong inumin lalo pa ngayong panahon ng tag-ulan. May sa katawan mas mura. Sasabihin kasi sabi talo kami. Lugi kami. Sa isang pag-aaral ng International Wine and Spirit Research na inilabas ng magazine na The Economist, lumabas na ang mga Pinoy number 1 pagdating sa pagkonsumo ng gin, kung saan kada Pinoy kumukonsumo ng mahigit 1 litro ng gin kada taon. Sa katunayan, mahigit 40% ng gin sa buong mundo, mga Pinoy raw ang tumatagay. Sabi sa The Economist, magaling na marketing at ang matagal ng pagiging mabenta ng gin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang mga Pinoy ito pa rin ang paboritong inumin. Paliwanag ng isang propesor sa UP, bahagi na ng kultura nating mga Pinoy ang pag-inom ng alak. Bago pa dumating ang mga Kastila, nadiskubre na raw kasi ng ating mga ninuno ang fermentation o pagbuburo. Ang konsepto kasi talaga niyan, iikot. Yung tagay. Tagay, oo. Yung kultura na yon, talaga nag-revolve around yun sa mga rice wine, no? Sa mga lambanog, no? Tapos sa gin, no? At yung gin kasi, dahil mas puro siya, no? At mas malakas siya, at the same time mas mura siya, mas madali lang din siyang ihalo sa iba't ibang mga, sabihin nating mga solution. No? Pero sa pagdaan ng panahon, sabi ni Andrada, partikular sa mga syudad, tila nag-iiba na raw ang panglasa ng mga Pinoy pagdating sa alkohol. Sa grupo nga ni na Alvin, karamihan ng mga kainuman niya, beer ang iniinom. Ang tawag nila dyan, bilog. Pero yung kwadro, yung malaki ng konti dyan, yung malaki siya, yan yung tinatawag nilang 4x4. Oo. Pero ngayon, hindi ka na umiinom ka mo. Hindi na ako. Yung puro yan eh. So, naluluto yung bituka mo. Kaya raw ang gin di pa huhuli at tila nag-iba na rin ang branding para mas malawak pa raw ang matarget ng mga manginginom. Haluan mo ng mga iba't ibang flavor ng litro pack ng mga juices. No? Kaya nga ako natatandaan natin, no? Nauso dati yung mga gin pomelo. No? Dati, pag sinabi natin ang gin ay pangmasa, ngayon kasi nagiging parang very youth-oriented and middle class, no? Jessica, yung pag-aaral na yan kung saan lumabas na number 1 nga ang mga Pinoy pagdating sa gin, yan yung in comparison doon sa drinking habits ng ibang bansa. Pero dito sa atin sa Pilipinas, sa mga dating pag-aaral, ay lumabas na ang pinakapaborito pa rin ng mga Pinoy ay yung pag-inom nga ng beer. And as with other alcoholic drinks, paalala lang natin na always drink moderately, Jessica. Maraming salamat, Ruth Cabal.